Ngayong araw, ganap ng mag-asawa sina Javier Villarreal at Marisol Luna sa isang pribadong seremonya. Ang mga salitang iyon, na nakasulat sa likod ng isang litratong kasing linaw ng sikat ng araw, ang sumalubong sa paningin ni Teodora. Sa larawan, suot ni Javier ang isang barong na tila kasing puti ng busilak na katapatan, habang nakakapit sa kanyang braso si Marisol na may suot na simpleng bestidang puti. Nakangiti sila. Ang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Isang ligayang ninakaw mula sa 12 taong paghihintay ni Teodora. Naramdaman ni Teodora ang biglang pagbigat ng kanyang mga binti. Kasalukuyan pa siyang nakasuot ng kanyang asul na scrub suit, ang suot na naging saksi sa 12 oras na pakikipaglaban niya sa kamatayan sa loob ng operating room. Basang-basa pa ng pawis ang kanyang likod, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa habil sa matinding pagod at konsentrasyon sa pagtatahi ng bawat ugat sa puso ng lolo ni Javier. Iniligtas niya ang pundasyon ng pamilya Villarreal. Ibinigay niya ang huling patak ng kanyang talino at lakas para lamang hindi maulila ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit habang siya ay nantatagaktak ng dugo at pawis para sa buhay ng matanda, ang kanyang magiging asawa pala ay abala sa pagsumpa ng habambuhay sa ibang babae. Tuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumidikdik sa kanyang dibdib. Ang papel na hawak niya ay unti-unting nayuyupi sa kanyang pagkakahawak, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit sa kanyang mga daliri. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo, na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Bumukas ang pinto ng silid ng mga doktor. Pumasok si Javier, may dalang isang pumpon ng mga pulang rosas at isang ngiting tila walang bahid ng kasalanan. "Han, balita ko naging matagumpay ang operasyon kay Lolo. Sabi ko na nga ba, ikaw lang ang makakagawa niyan." "You're really my hero, Teodora," masiglang sabi ni Javier, sabay lapit upang hagkan ang kanyang no. Nanginig ang buong katawan ni Teodora nang dumampi ang labi ni Javier sa kanyang balat. Ang bawat halik nito ay tila uod na gumagapang, nakakadiri at nakakasuka. Naamoy niya sa damit ni Javier ang isang pamilyar na pabango, isang matamis at masangsang na amoy na alam niyang hindi sa kanya. Iyon ang amoy ni Marisol. Dahan-dahang iniangat ni Teodora ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga at pagmamahal para sa lalaking ito, ay tila naging 2 lawa ng yelo. Inilahad niya ang kanyang nanginginig na kamay, hawak ang nayuping litrato ng kasal ni Javier, at ang katotohanang pinilit nitong ibaon sa limot. "Javier, gaano katagal ang 12 oras para sa iyo?" Mahinang tanong ni Teodora. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang pusong naghihingalo. "Dahil para sa akin, ang bawat segundo ay ginugol ko para dugtungan ang buhay ng lolo mo. Pero para sa iyo, sapat na pala ang 12 oras para tuluyang tapusin ang buhay ko." Nanlaki ang mga mata ni Javier. Ang mga rosas na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang mga talulot nito ay nagkalat tila mga patak ng dugo sa puting baldosa. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at ang kanyang labi ay nangatal, habang sinusubukang bumuo ng isang dahilan na alam niyang wala ng halaga. Tumayo rin si Teodora, mag-isa sa gitna ng malamig at maputing silid ng ospital. Ang stetoskopyo sa kanyang leeg ay tila isang tanikalang sumasakal sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagod, sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang doktor, naramdaman niya ang isang matinding katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat na kanyang natahi. Sapat na ba ang pagliligtas sa buhay ng iba kung ang sarili mo namang kaligayahan ang unti-unting namamatay? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong maging doktor, Teodora. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng mundo dahil lang sa isang pirasong papel. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng katahimikan ng silid.
Hindi ito tinig ng isang inang humihingi ng paumanhin, kundi isang utos ng isang Panginoon sa kanyang alipin. Pumasok ang matanda sa silid na may dalang awtoridad. Ang bawat dulas ng kanyang mamahaling perlas sa leeg ay naglalabas ng tunog na tila mga kadenang kumakalansing sa pandinig ni Teodora. Tumingin si Teodora sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay nanginginig sa pagod para iligtas ang buhay ng asawa ni Imelda, ang lolo ni Javier. Sa labas ng pintong ito, siya ang hinahangaan, ang doktora na nagbigay ng milagro. Ngunit sa loob ng silid na ito, sa harap ng babaeng nagbayad ng kanyang matrikula noon, siya ay tila isang batang walang laban. "Mama, please, not now." Mahinang pagmamakaawa ni Javier, ngunit ang kanyang tinig ay walang kapangyarihan. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang ina, isang anino ng kaduwagan. "Anong not now?" Kailangang maintindihan ni Teodora ang sitwasyon. Lalong tumalas ang boses ni Imelda. Lumapit siya kay Teodora at hinawakan ang mga balikat nito. Ang haplos na dapat ay nagbibigay ng kalinga ay tila mga kuko ng agila na bumaon sa laman ng dalaga. "Teodora, iha, alam mo ang kalagayan ng pamilya natin? Baon tayo sa utang dahil sa mga negosyong bumagsak. Si Marisol, ang pamilya niya lang ang makakapagsalba sa hospital na ito at sa pangalan ng mga Villarreal." Napatawa ng bahagya si Teodora, isang tawang puno ng pait. "At ako, Tita Imelda? Ako na nangako kayong pakakasalan ni Javier. Ako na halos hindi na matulog para lang mapangalagaan ang legacy ninyo. Ano ako sa inyo? Isang gamit na pwedeng itabi kapag may dumating na mas mahal?" Biglang lumuhod si Doña Imelda sa harap ni Teodora. Ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa malamig na sahig ay lumika ng isang tunog na tila isang mabigat na sako ng bigas na itinapon. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mukha ng matanda, mga luhang alam ni Teodora na bahagi lamang ng isang madulang pagtatanghal. "Nagmamakaawa ako sa iyo, Hiya. Huwag kang gagawa ng ingay. Kareretoe lang ng puso ng lolo mo. Isang maling balita, isang iskandalo, at baka hindi na niya kayanin. Gusto mo bang mamatay ang matandang itinuring kang sariling apo dahil lang sa pride mo?" Hikbi ni Imelda. "Maging practical ka naman. Magpakasal ka pa rin kay Javier sa isang seremonyang pampubliko para sa danggal natin. Pero tanggapin mo ang katotohanang si Marisol ang legal na asawa. Ang mahalaga, ikaw ang mahal ni Javier, hindi ba?" Tumingin si Teodora kay Javier. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting pagtutol sa mga mata nito. Ngunit tanging pag-iwas lamang ang nakuha niya. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay isa lamang palang tupa na sumusunod sa kumpas ng kanyang ina. Naramdaman ni Teodora ang unti-unting pagkaubos ng hangin sa kanyang paligid. Ang puting gown na pinangarap niyang isuot ay tila naging isang sapot ng gagamba na nakapulupot sa kanyang buong pagkatao. Ang utang na loob, ang nakakalunod na utang na loob na ito, ang siyang lason na pilit ipinapainom sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Teodora ang mga kamay ni Imelda sa kanyang balikat. Tumalikod siya at humarap sa bintana ng ospital, kung saan tanaw ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, tila isang sariwang pasa sa balat ng mundo. "Para kay Lolo, mananahimik ako sa ngayon," bulong ni Teodora. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. "Pero huwag ninyong isipin na nakalimutan ko na kung paano gamitan ng scalpel, Tita Imelda. Alam ko kung kailan dapat magligtas ng buhay, at alam ko rin kung kailan dapat putulin ang mga bahaging bulok na." Lumabas si Teodora sa silid nang hindi nililingon ang mag-ina. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila mga tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang pasensya. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Marisol, ang babaeng nagnakaw ng kanyang posisyon, na nakasandal sa pader, may hawak na baso ng kape,
at may isang nising puno ng panunuya. Inilapit ni Marisol ang kanyang bibig sa tenga ni Theodora habang naglalakad ang dalaga. Salamat sa pagliligtas kay Lolo, Doktora. Naing buhay na siya, wala na kaming kailangan sa'yo, kundi ang pirma mo sa resignation letter. Tumigil ang mundo ni Theodora. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang marangyang mansyon ng mga Villarreal na dati ay tila isang pangarap para kay Theodora. Ngayon ay naging isang malamig at malawak na bilangguan. Bawat sulok ng bahay ay tila may dalang tinik na humahapit sa kanyang balat sa bawat pagdaan niya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang maganap ang pagtataksil. Ngunit ang sakit ay tila sariwa pa ring sugat na ayaw maghilom. Bitbit ang kanyang itim na medical bag, pumasok si Theodora sa malawak na sala. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang pagtapak sa sarili niyang danggal. Doon, sa gitna ng silid, nakita niya ang mga maleta ni Marisol, mga maletang gawa sa mamahaling balat ng hayop, naglalabas ng amoy ng yaman na tila nanunuya sa kanyang simpleng pagkatao. Hatiin ninyo ang mga gamit ko sa master's bedroom at sa guest room, utos ni Marisol sa mga katulong. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng kapangyarihan. Ayaw ko ng kahit anong gamit na luma at amoy ospital sa paligid ko. Nakakasuka. Tumigil ang mundo ni Theodora nang makita niya ang isang janitor na hawak ang isang kahon ng kanyang mga libro sa medisina at ilang mahahalagang dokumento. Ang mga ito ay nakatambak lang sa gilid. Tila mga basurang wala ng halaga. Sandali lang, mahinang pigil ni Theodora. Ang kanyang tinig ay paos mula sa magdamag na shift sa ospital. Gamit ko ang mga yan. Lumingon si Marisol. Suot ang isang sutlang robe na mas mahal pa yata sa sweldo ni Theodora sa loob ng isang buwan. Tiningnan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa na tila isang dumi sa kanyang sapatos. Ay, ikaw pala, Doktora. Akala ko kasi wala ka nang balak bumalik dito pagkatapos mong malaman ng totoo. Tutal, mag-asawa na kami ni Javier. Hindi ba nararapat lang na ang master's bedroom ay para sa amin? Lumabas si Doña Imelda mula sa kusina. May hawak na tasa ng tsaa. Hindi man lang niya tiningnan si Theodora nang may malasakit. Theodora, iha, huwag ka nang maging maramdamen. Inilipat ko na ang mga gamit mo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo, malapit sa quarters ng mga kasambahay. Mas tahimik doon, bagay sa isang busy na doktora na tulad mo. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang daga ng bato sa dibdib ni Theodora. Ang silid na yon ay dati niyang tinataguan kapag pagod siya. Ngunit ang itapon siya roon habang ang ibang babae ang natutulog sa silid na dapat ay para sa kanya, ay isang matinding sampal sa kanyang pagkatao. At napala, Theodora, dagdag ni Imelda habang humihigop ng tsaa. Pakitingnan naman ang mga bitamina ni Marisol. Sabi niya ay tila nahihilo siya kanina. Bilang doktor ng pamilya, tungkulin mong siguraduhin na maayos ang kalagayan ng asawa ng anak ko. Tungkulin. Ang salitang iyon ang pinakamatalas na kutsilyong ginagamit nila laban sa kanya. Pumunta si Theodora sa kanyang bagong silid. Pagpasok niya, ang amoy ng alikabok at amag ang sumalubong sa kanya. Isang maliit na kama, isang lumang mesa, at ang kanyang mga gamit na nakasiksik sa isang sulok. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumagsak. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang stethoscope mula sa bag. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumakat ang bakal sa kanyang palad. Sa labas ng mansyong ito, siya ang tagapagtanggol ng buhay. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, siya ay isang anino lamang na ginagamit para sa kaginhawaan ng iba. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagliwanag sa gitna ng dilim. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo, Doktora. Ang sinapupunang pinoprotektahan mo ay kasing huwad ng mga pangako ni Javier.
naramdaman ni Theodora ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa bawat letra ng mensahe. Sa gitna ng kanyang pighati, isang kislap ng pagdududa ang nagsimulang mag-alab sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng huwad na sinapupunan? Ang liwanag ng cellphone ay tila isang maliit na sulo sa gitna ng kadiliman ng kanyang maliit na silid. Paulit-ulit na binasa ni Theodora ang mensahe. Ang bawat letra ay tila isang mitya na nagpapaalab sa kanyang natutulog na kuryosidad bilang isang doktor. Ang sinapupunang pinoprotektahan mo ay kasing huwad ng mga pangako ni Javier. Hindi nakatulog ng maayos si Theodora. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mapanuyang ngiti ni Marisol at ang malamig na mga mata ni Doña Imelda. Kinabukasan, lumabas siya na kanyang silid ng maaga upang maghanda para sa kanyang shift sa ospital. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa kusina, narinig niya ang boses ni Javier mula sa garden. Hon, kailangan nating mag-ingat. Ang dami mo na namang in-order na mamahaling gamit. Alam mong kailangan nating magtipid hanggat hindi pa natatapos ang audit sa pondo ni Lolo? Narinig niyang sabi ni Javier. Ang kanyang tinig ay puno ng nerbiyos. Ano ba, Javier? Asawa mo na ako. Karapatan kong magkaroon ng magagarang gamit. At huwag kang mag-alala, hawak natin si Mama. Hanggat naniniwala ang lahat na dala ko ang susunod na tagapagmana ng mga Villarreal, walang sinuman ang makakapigil sa atin. Sagot ni Marisol na may halong iritasyon. Napatigil si Theodora sa likod ng isang malaking haligi. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Tagapagmana. Iyon pala ang kanilang ginagamit upang kontrolin ang pamilya. Pagpasok niya sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig, nakita niya si Marisol na nakaupo sa hapag, mag-isang kumakain. Kapansin-pansin ang pagkilos nito. Mabilis, direkta, at walang bahid ng pag-iingat na karaniwang makikita sa isang babaeng nasa unang bugso ng pagbubuntis. Nang makita siya nito, agad na nagbago ang anyo ni Marisol. Humawak ito sa kanyang tiyan at umarte na tila nahihilo. Doktora, mabuti at narito ka. Pakikuha naman ako ng tubig. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Utos nito sa isang mapang-aping tono. Walang imik na sumunod si Theodora. Ngunit habang iniaabot ang baso, sinadya niyang pagmasdan ang mga mata ni Marisol. Walang pamumutla, walang senyales ng morning sickness. Ang lahat ay tila isang maayos na sining ng pagpapanggap. Bago umalis ng mansyon, napansin ni Theodora ang basurahan sa may labahan na hindi pa nailalabas ng janitor. Isang maliit, kulay puting kahon ng gamot ang nakakuha ng kanyang atensyon. Yumuko siya at kinuha ito. Ang pangalan ng gamot ay hindi para sa mga buntis. Sa katunayan, ito ay isang uri ng gamot na bawal sa mga nagdadalang tao dahil maaari itong maging sanhi ng seryosong komplikasyon. Isinilid ni Theodora ang kahon sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Bilang isang doktor, alam niya ang implikasyon nito. Walang matinong babaeng nagdadalang tao ang iinom ng gamot na iyon. Maliban na lamang kung walang sanggol na pinoprotektahan. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid bago tuluyang umalis. Naupo siya sa kanyang mesa at kinuha ang kanyang lumang stetoskopyo na may kaunting sira sa bahagi ng diaphragm. Kinuha niya ang isang maliit na screwdriver at dahan-dahang kinumpuni ito. Ang tunog ng pagpihit ng bawat tornilyo ay tila isang ritual ng pagbabalik ng kanyang sariling lakas. Ang pagkukumpuni ng stetoskopyong ito ay simbolo ng kanyang pagkatao. Maaring may sira, maaring luma, ngunit sa tamang kamay, muli itong makakapakinig sa katotohanan. Kung ang buhay ang kinuha ninyo sa akin, ang katotohanan ang kukunin ko sa inyo. Bulong niya sa sarili habang isinusuot ang stetoskopyo sa kanyang leeg. Habang naglalakad palabas ng gate ng mansyon, nakatanggap muli siya ng isang tawag
mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ito. Sino ito? Matapang na tanong ni Theodora. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng isang lalaki, malamig at tila nanggagaling sa malayo, ang bumulong. Mag-ingat ka, Doktora. Ang lason sa pamilya Villarreal ay hindi lang nasa kanilang mga salita. Tingnan mo ang mga bitaminang ibinibigay ni Doña Imelda kay Lolo. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatayo si Theodora sa gitna ng kalsada, ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay tila naglaho. Isang bagong pangamba ang bumalot sa kanya. Kung totoo ang sinasabi ng estrangero, hindi lang ang kanyang puso ang nasa panganib, kundi maging ang buhay ng matandang iniligtas niya sa kamatayan. Huwag kang tumunganga dyan, Theodora. Gawin mo ang trabaho mo at tingnan mo ang mag-ina ko. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Theodora sa gitna ng hapagkainan. Kakatapos pa lamang ng kanilang agahan nang biglang humawak sa kanyang tiyan si Marisol at dumaing ng malakas, habang si Javier ay tila isang nawawalang bata na hindi malaman ang gagawin. Aray, ang sakit. Javier, parang may pumipintik sa loob ko na hindi ko maintindihan, sabi ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagluluha habang nakasandal sa dibdib ni Javier. Napilitan si Theodora na tumayo. Ang kanyang mga hakbang patungo kay Marisol ay mabibigat, tila bawat pulgada ay may nakabaon na pako sa sahig. Ito ang babaeng umagaw sa kanyang pangarap. At ngayon, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nadligtas ng libu-libong buhay para sa isang sarswelang hindi niya alam kung saan ang dulo. Dalhin niyo siya sa itaas. Malamig na utos ni Theodora. Sa loob ng master's bedroom, ang silid na dapat ay sa kanila ni Javier, nahiga si Marisol sa gitna ng malawak at puting kama. Ang bawat dekorasyon sa silid na yon ay sumisigaw ng pagtataksil. Isang malaking larawan ng kasal ni na Javier at Marisol ang nakasabit sa dingding, tila nanunuya sa bawat titig ni Theodora. Umalis muna kayo. Kailangan ko siyang suriin ng maayos, sabi ni Theodora kina Imelda at Javier. Nang sumara ang pinto at silang dalawa na lamang ang naiwan, biglang nawala ang pagdaing ni Marisol. Napalitan ito ng isang mapang-asar na ngiti habang nakatingin sa kisame. Bilisan mo, Doktora. Alam nating pareho na kailangan mo lang namang hawakan ang tiyan ko para masabing okay ang baby sa harap ni na Javier at Mama. Huwag mo nang masyadong seryosohin ang role mo. Bulong ni Marisol. Ang boses ay puno ng kamandag. Hindi sumagot si Theodora. Isinuot niya ang kanyang stethoscope at dahan-dahang itinaas ang manipis na damit ni Marisol. Ang kanyang mga daliri, bagamat malamig, ay nananatiling bihasa. Bilang isang doktor, mayroon siyang tinatawag na clinical intuition, isang pakiramdam na hindi nakukuha sa libro, kundi sa karanasan. Habang dahan-dahang pinipindot ni Theodora ang tiyan ni Marisol, napansin niya ang isang bagay. Ang tiyan nito ay hindi kasing lambot o kasing natural ng isang babaeng nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis. May kakaibang tibay ito. Tila may suot na kung anong material sa ilalim na nagbibigay ng hugis, ngunit walang tunay na laman. Biglang nanlaki ang mga mata ni Marisol nang maramdaman ang diin ng mga kamay ni Theodora. Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw niya, sabay tabig sa kamay ng doktora. Kung buntis ka talaga, hindi ka dapat makaramdam ng ganitong uri ng sakit sa simpleng palpation, Marisol. Seryosong sabi ni Theodora. Ang kanyang mga mata ay tila naging mga laser na bumubutas sa bawat kasinungalingan ng kaharap. At ang tibok ng puso, bakit tila mas mabilis pa sa normal ang kabog ng dibdib mo kaysa sa dapat na fetal heartbeat na hinahanap ko? Pumutla si Marisol. Akmang sasagot pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda, bakas ang pag-aalala sa muka. Ano na? Kamusta ang apo ko?
Tanong ng matanda. Tumingin si Teodora kay Marisol, pagkatapos ay kay Imelda. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang kanyang hinala. Ngunit alam niyang wala pa siyang sapat na ebidensya at kailangan niyang mag-ingat dahil sa banta sa buhay ni Lolo. Kailangan lang niyang magpahinga, tita. Masyado lang sigurong pagod, sagot ni Teodora, bagamat ang kanyang budhi ay sumisigaw ng pagtutol. Nang paalis na si Teodora sa kama, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa puting-puting sape ng kama, malapit sa paanan ni Marisol. Isang maliit na patak ng matingkad na pula, dugo. Napatigil ang paghinga ni Teodora. Alam niya ang itsura ng dugo ng isang babaeng nagdadalang tao na nasa panganib. Ngunit ang patak na ito, ang kulay at ang lapot nito, ay tila hindi galing sa isang natural na sugat o internal bleeding. Para itong isang uri ng chemical o artificial coloring na ginagamit sa mga dula-dulaan. Dahan-dahang lumabas si Teodora sa silid, bit-bit ang isang mabigat na katanungan na tila isang malaking bato sa kanyang puso. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa yaman? At kailan magsisimulang mabulok ang isang kasinungalingang itinanim sa gitna ng isang pamilyang puno ng lason? Ang bawat yabag ni Teodora sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila isang mabigat na buntong hininga na hindi mailabas. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang kanyang isipan ay mas lalo pang nagising dahil sa mga patak ng pulang likido na nakita niya sa kama ni Marisol. Alam niyang hindi yon dugo ng tao. Habang pababa siya patungo sa kusina upang kumuha ng tubig para sa kanyang nanunuyong lalamunan, napatigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang liwanag mula sa loob ay tila isang mahabang daliri na tumuturo sa gitna ng kadiliman. Doon, narinig niya ang dalawang tinig na tila mga ahas na nagbubulungan sa ilalim ng mga tuyong dahon. Siguraduhin mong hindi mapapansin ng matanda ang mga bawas sa pondo ng ospital, Mama. Masyado nang matalas ang pakiramdam ni Lolo habang nagpapalakas siya. Boses iyon ni Marisol. Ngunit wala na ang lambing at paos na anyo nito kanina. Ang kanyang tono ay kasing talas ng isang labaha. Huwag mo akong turuan, Marisol. Ginagawa ko ang lahat para hindi tayo mabaon sa utang ni Javier. Ang mahalaga, maniwala ang lahat na buntis ka. Yan ang tanging hawak natin para hindi tayo itakwil ni Don Leonardo kapag nalaman niyang nilustay natin ang pondo para sa mga sugal ng asawa mo. Sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan, ngunit may halong takot na pilit itinatago. Naramdaman ni Teodora ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Sumandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi lang pala ang kanyang puso ang ninakawan ng mga ito, pati ang pinaghirapang yaman at ang dangal ng ospital na itinayo ni Don Leonardo ay unti-unti na nilang ginigiba. Pero paano si Teodora? Masyado siyang matalino, Mama. Kanina sa kwarto, pakiramdam ko ay alam na niya ang totoo. Ang titig niya, para akong hinihiwa ng scalpel. Reklamo ni Marisol, may halong inis. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Imelda. Si Teodora? Huwag kang mag-alala sa kanya. Hawak ko siya sa leeg dahil sa utang na loob. Isang salita ko lang tungkol sa mga magulang niya at sa pag-aaral niya. Tatahimik ang batang yan. Gagawin natin siyang kasangkapan. Siya ang magsisilbing proteksyon natin kapag may nagduda sa pagbubuntis mo. Sino ang hindi maniniwala sa isang batikang doktora? Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang lason na direktang ibinuhos sa mga sugat ni Teodora. Ang kanyang pagmamahal at dedikasyon ay ginagawa lang palang balat kayo para sa kanilang mga kasalanan. Ang utang na loob na itinuring niyang banal ay isa lamang palang maruming tanikala na ginagamit para busalan ang kanyang katotohanan. Sa gitna ng kanyang galit, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang yumaong ama na isang simpleng guro na laging nagsasabing, ang tunay na yaman ng isang tao ay ang kanyang malinis na pangalan. Hinawakan ni Teodora ang krus sa kanyang leeg, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi.
Hindi niya hahayaang magpatuloy ang ganitong karumal-dumal na gawain. Dahan-dahang siyang lumayo sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat at walang tunog na nililikha sa makinis na sahig. Ngunit bago pa siya makarating sa hagdan, narinig niya ang huling sinabi ni Marisol na tila isang huling hudyat ng digmaan. Kailangan nating bilisan, Mama. Malapit na ang singilan sa utang ko kay Dante. Kapag hindi natin nakuha ang pera ni Lolo sa susunod na buwan, hindi lang ang kasal namin ni Javier ang guguho. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Sino si Dante? At anong kinalaman nito sa lihim ni Marisol? Pumasok si Theodora sa kanyang maliit na silid at isinara ang pinto ng walang nililikang ingay. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Kinuha niya ang kanyang journal at isinulat ang pangalang Dante sa ilalim ng pangalan ni Marisol. Ang sarswelang ito ay kailangang matapos. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na iiyak sa isang sulok. Siya ang magiging hukom na wawakasan ang kanilang mga kasinungalingan. Huwag mong kakalimutan, Theodora, na ang lisensang hawak mo ay binayaran ng perang galing sa pamilyang ito. Isang salita ko lang, kaya kong bawiin ang lahat ng mayroon ka. Ang tinig ni Javier ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid ni Don Leonardo. Nakatayo siya malapit sa bintana. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang madilim na kamay na pilit umaabot sa leeg ni Theodora. Wala na ang dating tamis ng kanyang mga salita. Ang tanghing natira ay ang mapait na banta ng isang lalaking desperadong itago ang kanyang mga kasalanan. Tiningnan siya ni Theodora habang dahan-dahang inaayos ang swero ni Lolo. Ang bawat patak ng gamot sa loob ng plastik na tubo ay tila isang segundo ng buhay na pilit niyang ipinaglalaban. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag, lunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ni Javier ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Buhay na ang itinaya ko sa pamilyang ito, Javier. Mahinahong sagot ni Theodora, bagamaat ang kanyang boses ay may halong pait. Iniligtas ko ang lolo mo habang ikaw ay abala sa pakikipagpalitan ng sumpa sa iba. Ngayong nagigising na siya, ano ang kinatatakutan mo? Ang malaman niya ang totoo o ang mawala ang perang inaasahan mo? Humakbang ng mabilis si Javier at hinawakan ang braso ni Theodora. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, tila isang bakal na sumasakal sa balat ng dalaga. Ang kinatatakutan ko ay ang pagiging martyr mo. Huwag kang magmagaling, Theodora. Isang pirma lang ni na Mama at titiyakin kong hindi ka na makakatuntong sa anumang ospital sa bansa. Isipin mo ang reputasyon mo bago ka magsalita sa harap ni Lolo. Naramdaman ni Theodora ang hapdi sa kanyang braso. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking minahal niya ay ganap na ring nilamon ng kasakiman. Tumingin siya sa mga mata ni Javier. Mga matang dati ay puno ng pangako. Ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na butas na walang laman. Sa gitna ng kanilang tensyon, narinig nila ang isang mahinang ungol mula sa kama. Ang mga daliri ni Don Leonardo ay dahan-dahang gumalaw, tila isang dahon na hinahampas ng hangin. Ang paghinga ng matanda ay naging mas malalim, at ang kanyang mga pilik mata ay nangatal. Agad na binitiwan ni Javier si Theodora at lumayo, pilit na ibinalik ang kanyang maamong anyo. Ang bilis ng kanyang pagbabagong anyo ay tila isang sining na nakakasuka. Lolo? Lolo, naririnig niyo ba ako? Ang boses ni Javier ay biglang naging puno ng pag-aalala, isang pekeng emosyon na tila isang maskarang isinuot sa harap ng madla. Dahan-dahang imulat ni Don Leonardo ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na lumingon sa paligid hanggang sa huminto ang mga ito sa mukha ni Theodora. Isang mahinang paninginig ang dumaan sa kanyang mga labi. Lumapit si Theodora at hinawakan ang kamay ng matanda. Ang balat nito ay tuyo at malamig, ngunit naramdaman niya ang isang mahinang pisil, isang paghingi ng tulong na siya lamang ang makakaunawa. Sa sandaling ngayon, ang lahat ng takot ni Theodora tungkol sa kanyang lisensya at kinabukasan ay naglaho.
May isang buhay na kailangang protektahan mula sa mga lobong nakapaligid dito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda at Marisol. Ang kanilang pagpasok ay tila isang pagsalakay, puno ng pabango at malalakas na yabag na tila kumikiskis sa katahimikan ng silid. Salamat sa Diyos, nagising na ang haligi ng ating tahanan, sigaw ni Imelda habang mabilis na lumapit sa kama at pilit na inalis ang kamay ni Theodora sa pagkakahawak sa matanda. Tumingin si Don Leonardo sa kanyang asawa, pagkatapos ay kay Javier at sa huli ay kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin, isang katotohanang pilit na sumusungaw mula sa kailaliman ng kanyang kamalayan. Ang kanyang kamay ay nanginghinig na itinuro ang bahagi ng kanyang dibdib malapit sa kanyang puso. Sino siya? Mahinang tanong ni Don Leonardo. Ang kanyang daliri ay nakaturo kay Marisol. Nanigas ang lahat sa loob ng silid. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang malakas na hudyat ng paparating na unos. Tumingin si Javier kay Imelda. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Numiti si Marisol. Isang ngiting kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng lason. Lolo, ako po ang asawa ni Javier. Ako po ang mabibigay sa inyo ng unang apo sa pamilyang ito. Naramdaman ni Theodora ang paninigas ng katawan ni Don Leonardo. Ang ritmo ng heart monitor sa gilid ng kama ay biglang bumilis. Ang tunog nito ay tila isang babala na nagpapabilis din sa tibok ng puso ni Theodora. Ang matanda ay pilit na bumabangon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tila may isang malaking kasinungalingang pilit niyang inuunawa. Bago pa man makakilo si Theodora para pakalmahin ang matanda, hinawakan ni Don Leonardo ang kanyang braso ng napakahigpit. Isang pagkakahawak na tila nagmamakaawa. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Theodora, na tila may itinatanong na kailangang sagutin ng oo o hindi. Sasabihin ba ni Theodora ang totoo? Kahit na ang kapalit nito ay ang mismong buhay ni Don Leonardo? Ang bawat mabilis na huni ng heart monitor ay tila isang babalang nagpapaalinganggaw sa buong silid, isang ritmo ng panganib na tila sumasabay sa kaba sa dibdib ni Theodora. Tiningnan niya ang mga mata ni Don Leonardo, puno ng kalituhan, takot, at isang pakiusap na tanging siya lamang ang makakaunawa. Isang maling salita, isang bugso ng katotohanan, at maaaring tumigil ang pusong kakariretoke pa lamang niya. Hinga ng malalim, Lolo. Huwag ninyong biglayin ang inyong katawan. Malumanay na sabi ni Theodora, bagamat ang kanyang sariling tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Marahan niyang hinaplos ang kamay ng matanda. Pilit na ipinaparating ang mensaheng kailangan nitong kumalma para sa sarili nitong kaligtasan. Mabilis na humaran si Doña Imelda. Itinulak ng bahagya si Theodora palayo sa kama. Tama ang Doktora Leonardo. Magpahinga ka muna. Ang mahalaga ay ligtas ka na, at ang magiging apo mo ay malusog sa sinapupunan ni Marisol, sabi ng matanda habang masuyong inaayos ang kumot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta sa bawat sulyap kay Theodora. Lumabas si Theodora sa silid na tila isang aninong hindi napapansin. Ang bawat hakbang niya sa malinis na pasilyo ng ospital ay tila isang pagtakas mula sa isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Pumunta siya sa maliit na kapilya ng ospital, ang tanghing lugar kung saan hindi siya maabot ng mapanghusgang mga mata ng mga Villarreal. Doon, sa gitna ng amoy ng kandila at katahimikan, lumuhod si Theodora. Hindi siya nanalangin para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Naalala niya ang hirap na pinagdaanan niya. Ang mga gabing kape lamang ang kanyang kasama habang nag-aaral. At ang pangakong gagamitin niya ang kanyang talino para sa kabutihan. Papa, Mama, hindi ito ang buhay na pinang-arap ninyo para sa akin. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga palad.
Naging bihag ako ng utang na loob. Naging bulag ako sa ngalan ng pag-ibig. Pero ngayong gabi, ang Theodora na nakilala ninyo ay tapos na sa pag-iyak. Ang kanyang kaluluwa ay tila isang lupang tigang na naghihintay ng ulan ng katarungan. Sa sandaling iyon, ang takot sa banta ni Javier tungkol sa kanyang lisensya ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat luhang pumatak ay tila naging bakal sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging arhitekto ng sarili niyang paglaya. Bumalik siya sa mansyon na may ibang aura. Nang pumasok siya sa kanyang maliit na silid, kinuha niya ang kanyang engagement ring mula sa kahon. Tiningnan niya ang kumikinang na bato, isang simbolo ng pangakong naging isang maruming kasinungalingan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang stethoscope at inilapag ito sa tabi ng singsing. Ang tahi na ginawa ko sa puso ni Lolo ay para sa kanyang buhay, hindi para sa inyong mga lihim. Sabi niya sa hangin. Kinuha ni Theodora ang maliit na bote ng vitamins na nakuha niya mula sa side table ni Don Leonardo bago siya lumabas ng silid kanina. Pinuksan niya ito at inilabas ang isang tableta. Ang kulay nito ay tila kakaiba sa karaniwang bitamina na inirereseta para sa mga may sakit sa puso. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at naamoy ang isang familiar na chemical na hindi dapat naroroon. Bilang isang cardiologist, alam niya ang bawat reaksyon ng gamot sa katawan. Ang tabletang hawak niya ay hindi para magpalakas ng puso. Ito ay isang uri ng beta blocker na sa maling dosage ay maaring maging sanhi ng unti-unting panghihina at tuluyang paghinto ng tibok ng puso ng isang matanda. Nanginig ang kanyang buong pagkatao. Hindi lang pala pagnanahaw ng yaman ang ginagawa ni na Imelda at Marisol. Dahan-dahan nilang pinapatay si Don Leonardo sa ilalim ng maskara ng pag-aalaga. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang babala. Nakatayo roon si Javier. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa boteng hawak ni Theodora. Anong ginagawa mo sa gamot ni Lolo, Theodora? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay tila isang panganib na dahan-dahang lumalapit. Ikinubli ni Theodora ang bote sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato. Inoobserbahan ko lang ang epekto ng gamot, Javier. Hindi ba't yon ang trabaho ng isang doktor? Humakbang si Javier papasok. Isinarang pinto sa kanyang likuran at nilock ito. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila isang huling hudyat na wala nang balikan ang laban ng ito. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila isang patalim na dahan-dahang idinidikit sa lalamunan ni Theodora. Nakatayo si Javier sa tapat ng pinto. Ang kanyang anino ay tila isang malaking lason na kumakalat sa puting dingding. Ang pagkakalok ng pinto ay nag-iwan ng isang tunog na tila huling hudyat ng pagtatapos ng usapan. Ibigay mo sa akin ang boteng yan, Theodora. Huwag mong pilitin na gamitan kita ng dahas. Ang boses ni Javier ay mababa, puno ng banta at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na mabulgar ang lahat ng baho ng kanyang pamilya. Tumingin si Theodora sa boteng hawak niya. Pagkatapos ay muling tumitig ng diretsyo sa lalaking minahal niya ng 12 taon. Hindi siya natitinag. Ang takot na dati ay nagpapanginig sa kanyang mga tuhod ay napalitan na ng isang malamig na pagkasuklam. Bakit, Javier? Natatakot ka ba na malaman ng buong mundo kung anong klaseng bitamina ang ibinibigay ng nanay mo kay Lolo? Kalmado, ngunit matalim ang bawat salita ni Theodora. Alam mo ba kung ano ang ginagawa nito sa puso ng isang matanda? Dahan-dahan itong pinapatigil. Pinapatay ninyo siya, Javier. Pinapatay ninyo ang taong nagbigay sa inyo ng lahat. Humakbang ng mabilis si Javier. Ang kanyang mga kamay ay akmang aabot sa leeg ni Theodora. Ngunit mabilis na itinaas ni Theodora ang kanyang medical bag bilang panangga. Sige, Javier, saktan mo ako. Saktan mo ang kaisa-isang doktora na alam ng mga tao na nag-aalaga kay Don Leonardo.
Kapag hindi ako sumipot sa ospital bukas ng umaga, sa tingin mo ba ay hindi magtatanong ang board of directors? Sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa anumang kasinungalingang ilalabas ng asawa mong Juad? Napatigil si Javier. Ang pawis ay nagsisimulang gumapang sa kanyang sentido. Ang kaduwagan niya ay mas matindi pa sa kanyang kasamaan. Alam niyang tama si Theodora. Kailangan nila ang kredibilidad nito para sa kanilang mga plano. Ibigay mo lang ang bote at titiyakin kong hindi ka nagagambalain ni na Mama at Marisol. Pilit na amok ni Javier, bagamat ang kanyang tinig ay nanginginig na. Hindi ko kailangan ng pangako mula sa isang lalaking ang salita ay kasing babaw ng putik, sagot ni Theodora. Inilagay niya ang bote sa pinakailalim ng kanyang bag at isinara ang zipper nito ng may pinalidad. Ngayon, buksan mo ang pinto. May emergency call ako mula sa ospital. At huwag mo akong susubukan, Javier, dahil sa isang pindot ko lang sa cellphone ko, ang ebidensyang ito ay direktang mapupunta sa mga autoridad. Napilitan si Javier na iatras ang kanyang kamay. Ang tunog ng muling pagpihit ng susi sa pinto ay tila isang musika ng pansamantalang tagumpay para kay Theodora. Mabilis siyang lumabas ng mansyon. Hindi nililingon ang madilim na tahanang yon na tila isang libingan ng mga lihim. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga pasilyo ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi siya pumunta sa kanyang opisina. Sa halip, dumiretso siya sa record room. Bilang head cardiologist, meron siyang access sa mga audit trail ng pondo ng ospital. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang paghukay sa isang malalim na libingan. Doon, lumabas ang katotohanan. Mga peking billing para sa mga gamot na hindi naman naibigay sa mga pasyente. Mga pondo para sa maintenance na dumretso sa mga personal na account ni na Imelda at Javier. Milyon-milyong piso ang unti-unting sinusimot mula sa ospital ni Don Leonardo. Ngunit ang pinakamasakit na nadiskubre ni Theodora ay ang record ng kanyang sariling pagsusuri kay Marisol nung nakaraang araw. May nakasingit na dokumento mula sa isang pribadong laboratorio na hindi konektado sa ospital. Isang resulta ng DNA test. Kinuha ni Theodora ang kanyang personal lakit. Ang tissue na may bahid ng laway ni Marisol na nakuha niya mula sa isang baso sa kusina kaninang umaga. Ang kanyang profesional na paghihiganti ay hindi gagamit ng dahas. Gagamit ito ng siyensya. Gagamit ito ng katotohanan na hindi kayang burahin ng kahit anong gaslighting. Habang nakatitig sa monitor ng computer, naramdaman ni Theodora ang isang matinding lumbay na may halong galit. Ang ospital na ito, na itinayo para magligtas ng buhay, ay ginawa nilang palaruan ng kanilang kasakiman. Huling tahi na ito, Javier, bulong ni Theodora sa gitna ng tahimik na record room. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, walang sugat ang hihilom para sa inyo. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng record room. Ang tanging natirang liwanag ay ang asul na sinag mula sa computer screen. Sa dilim, narinig ni Theodora ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng pinto. Yabag na hindi sa isang gwardiya, kundi sa isang taong ayaw magpakilala. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang katotohanang papatay lang sa dangal mo, Theodora. Ang boses ni Javier ay tila isang lason na dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng record room. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging nagbibigay ng anyo sa kanyang mukha ay ang mahinang asul na sinag mula sa computer monitor na hindi pa namamatay. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang anino ay tila isang higanteng nagnanais na lamunin ang bawat pag-asa ni Theodora. Naramdaman ni Theodora ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Mahigpit niyang hinawakan ang mouse ng computer. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa loob ng 12 taon, ang boses na ito ang nagsilbi niyang kanta ng pag-ibig. Ngunit ngayon, ito na ang ingay na nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao sa takot at pagkasuklam. Dahan-dahang tumayo si Theodora. Sa kabila ng dilim, pinilit niyang panatilihing matuwid ang kanyang likod. Ang kanyang stethoscope na nakasabit sa leeg
ay tila naging isang mabigat na pabigat, isang simbolo ng kanyang propesyon na pilit niyang ipinagtatanggol laban sa kabulukan ng lalaking nasa harap niya. Ang dangal ko ay hindi nakadepende sa mga kasinungalingan mo, Javier. Mahinahong sagot ni Teodora, pagamat ang bawat salita ay tila isang piraso ng kristal na bumabaon sa kanyang lalamunan. Ang katotohanan ay hindi nakakamatay ng dangal. Ang pagtataksil at pagnanakaw ang gumagawa niyon. Humakbang si Javier papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na baldosa ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa sahig sa bawat segundo. Lumapit siya hanggang sa maramdaman ni Teodora ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay ng kanilang relasyon. Inabot ni Javier ang kamay ni Teodora. Isang kilos na tila nagnanais na ibalik ang dating tamis. Ang kanyang haplos ay malambot, tila isang sutla. Ngunit para kay Teodora, ito ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang braso. "Han, please, listen to me." Bulong ni Javier. Ang kanyang tinig ay biglang naging malambot. May halong pagsisisi na tila totoo. Inilapit niya ang kanyang muka sa mukha ni Teodora hanggang sa maramdaman ng dalaga ang mainit nitong hininga. "Ginagawa ko lang ito para sa atin. Kailangan ko lang ng pera para mabayaran ang utang ni Papa at para masiguro ang future natin. Pagkatapos nito, iiwan ko si Marisol. Pabalik ako sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko, Teodora. Diba sabi mo, kahit anong mangyari, tayo hanggang dulo." Naramdaman ni Teodora ang isang matinding panghihina. Ang bawat salita ni Javier ay tila isang kumpas ng musika na pilit siyang hinihila pabalik sa nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat. Sa isang sandali, naramdaman niya ang pagnanais na sumandal sa balikat nito at umiyak, na tila doon lang siya magiging ligtas. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, nahagip ng kanyang mga mata ang singsing sa daliri ni Javier, ang wedding ring na sumisimbolo sa kasal nito kay Marisol. Ang kislap ng ginto ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na katinuan. Dahan-dahang inalis ni Teodora ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Javier. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng marmol. "Ang labi mong galing sa kanya. Huwag mong idampi sa akin. Nakakasuka," mariing sabi ni Teodora. Ang bawat salita ay tila isang tahi na tinatapos na ang sugat ng kanilang nakaraan. Ang pag-ibig na kailangang dumaan sa krimen at panloloko ay hindi pag-ibig, Javier. Kasakiman yan. Nanlilisik ang mga mata ni Javier sa narinig. Nawala ang tamis sa kanyang muka at napalitan ng isang mapanganib na anyo. "Kung ganyan ang gusto mo, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Tingnan natin kung hanggang saan ang yaman ng katotohanan mo kapag wala ka ng trabaho at wala ng pangalan." Tumalikod si Javier at lumabas ng record room. Ang malakas na pagsara ng pinto ay lumikha ng isang tunog na tila isang huling hantungan. Naiwan si Teodora sa dilim, nanginginig ang buong katawan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay muling humawak sa keyboard. Sa gitna ng kanyang pagluha, nakita niya ang huling resulta sa screen. Ang DNA test result ni Marisol. Ang mga numero at letra ay malinaw na nagsasabi ng isang katotohanang mas masahol pa sa inakala niya. Hindi lang basta hindi buntis si Marisol. Ang mga resultang ito ay nagpapakita na ang babaeng inaakala nilang nagdadalang tao ay may isang kondisyong medikal na matagal nang nag-aalis sa kanya ng kakayahang magkaanak. Isang malaking palabas. Lahat kayo ay bahagi ng isang malaking dula-dulaan, bulong ni Teodora sa hangin. Ngunit bago pa niya ma-save ang file, isang error message ang lumitaw sa screen. System access denied. Account deactivated. Nakatitig si Teodora sa itim na monitor. Ang kanyang sariling refleksyon ay tila isang estranjero na nalunod sa asul na liwanag bago ito tuluyang naglaho. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na yabag
ng isang taong hinahabol sa gitna ng kawalan. Deactivated. Sa isang iglap, ang 12 taon ng kanyang pagsisikap, ang bawat gabing walang tulog, at ang kanyang dangal bilang doktor ay tinanggalan ng boses. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Doña Imelda. Ang babaeng nagpakilala sa kanya sa mundo ng medisina, ang siya ring unting pumuputol sa kanyang mga pakpak. Ang utang na loob na itinanim sa kanya ay naging isang malaking pader na ngayon ay gumuguho sa kanyang ulunan. Dahan-dahang kinapa ni Teodora ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang puting gown. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, tila mga dahon sa gitna ng unos. Inilabas niya ang maliit na gadget at ginamit ang liwanag nito upang hanapin ang daan palabas sa record room. Ang bawat anino sa paligid ay tila mga kamay na nagnanais na hilahin siya pabalik sa kadiliman. Habang naglalakad sa pasilyo ng ospital, nakita niya si Marisol na nakatayo sa tapat ng nurse station, may hawak na isang envelope at may isang nising kasimpait ng lason. Ang liwanag ng mga bumbilya sa kisame ay nagpapakita ng kintab ng kanyang mga kuko na tila mga pangil ng isang hayop na handang sumunggab. "Hahanapin mo ba ito, doktora?" tanong ni Marisol. Sabay, taas ng isang manipis na piraso ng pelikula, isang ultrasound result. "Huwag ka nang mag-abala. Ang lahat ng records ko ay na-update na sa system. Ayon sa pinaka-latest na scan, malusog ang baby ko. At ang resulta ng DNA? Isang pagkakamali lamang ng laboratorio na agad namang itinama ni Mama." Huminto si Teodora. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. "Alam nating dalawa ang katotohanan, Marisol. Ang matris mo ay hindi kailanman magiging tahanan ng isang buhay. Ang kondisyon mo, hindi yan kayang ayusin ng kahit anong edit sa computer." Lumapit si Marisol. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang usok na sumasakal kay Teodora. Ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao, Teodora. At sa ngayon, ang buong board of directors ay naniniwala na ikaw ay dumaranas ng matinding mental breakdown dahil sa pagkansela ng kasal ninyo ni Javier. Bukas na bukas, lalabas ang memo para sa iyong mandatory leave of absence. Naramdaman ni Teodora ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, tila isang karayom na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang yaman, ang kanyang kredibilidad ay dahan-dahan nilang kinukuha. "Huwag mong kalimutan, doktora," bulong ni Marisol. "Isang maling galaw mo at ititigil ni Mama ang pagpapadala ng mga gamot na kailangan ni Lolo para mabuhay. Ang buhay ng matandang iyon ay nakasalalay sa pananahimik mo. Kung gusto mong maging bayani ka sa pananahimik." Tumalikod si Marisol at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila mga huling tahi sa isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Naiwang nakatayo si Teodora sa gitna ng malamig na pasilyo. Hawak ang kanyang stethoscope na tila wala na itong silbi. Pumunta si Teodora sa kwarto ni Don Leonardo. Sa loob, ang matanda ay payapang natutulog. Ngunit ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang pakiusap. Napansin ni Teodora ang isang maliit na baso ng tubig sa gilid ng kama. Isang kakaibang puting latak ang nananatili sa ilalim nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso at inilapit sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng maamoy ang isang pamilyar, ngunit mapanganib na sangkap. Hindi ito gamot para sa puso. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang isang nurse na hindi pamilyar kay Theodora. May hawak na tray ng mga bagong gamot. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang robot na sumusunod lamang sa utos. "Doktora, tapos na po ang shift ninyo," sabi ng nurse. Ang kanyang boses ay malamig at walang tono. "Inutusan po ako ni Doña Imelda na ako na ang bahala sa pagbibigay ng gamot kay Don Leonardo mula ngayon." Naramdaman ni Teodora ang isang matinding panganib. Ang lason ay hindi na lang nasa mga salita. Ito ay nasa bawat patak na ng tubig na iniinom ng matanda.
Wala ka ng karapatang humawak sa pasyenteng ito, Teodora. Isa ka na lamang istorbo sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang matalim na bubog na bumaon sa pandinig ni Teodora. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng silid ni Don Leonardo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng simento at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pasasalamat. Sa likod niya, ang bagong nurse ay tahimik na nag-aayos ng mga gamot na alam ni Teodora na unti-unting uubos sa huling lakas ng matanda. Tumingin si Teodora sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na 12 oras na nanalangin sa pamamagitan ng pagtatahi ng puso ni Don Leonardo. Nararamdaman pa niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan mula sa pagod. Ngunit ang pasasalamat na dapat ay tinatanggap niya ay pinalitan ng pagtataboy na tila siya ay isang may ketong na dapat iwasan. Naramdaman ni Teodora ang isang mainit na likido na bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang dibdib ay tila pinipitpit ng isang dambuhalang kamay at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Ang sakit na nararamdaman niya ay isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa anumang hiyaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong itinapon lamang sa basurahan ng pamilyang Villarreal. Bakit ang kabutihan ay tila naging isang kasalanan sa harap ng mga taong ang sinasamba ay pilak at ginto? Dahan-dahang kinuha ni Teodora ang kanyang gamit. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang paglayo sa bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya mababawi. Ngunit sa halip na sumuko, ang bawat insulto ni na Imelda ay naging gasolina sa kanyang nag-aalab na determinasyon. Pagbalik niya sa mansyon para sa kanyang huling gabi, nakita niya sina Marisol at Javier sa garden, nagtatawanan habang may hawak na baso ng wine. Ang tunog ng kanilang halahak ay tila mga kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Para silang mga buitreng nagdiriwang sa ibabaw ng isang naghihingalong biktima. Pumasok si Teodora sa kanyang maliit na silid. Doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng bumbilya, kinuha niya ang isang lumang notebook. Hindi ito basta notebook. Ito ang record ng lahat ng ginastos at kinuha ni Doña Imelda mula sa ospital na ipinagkatiwala sa kanya ni Don Leonardo. Sa tulong ng isang matapat na accountant sa ospital na si Lenny, na palihim na nag-email sa kanya ng mga audit trail bago siya na-deactivate, unti-unting nabuo ang larawan ng malaking pagnanakaw. Kinuha rin ni Teodora ang maliit na recorder na itinago niya sa ilalim ng mesa sa library kaninang umaga. Nang i-play niya ito, ang boses ni Marisol ay malinaw na narinig. Kailangan nating mapabilis ang pagkuha sa pirma ni Lolo para sa transfer of assets. Kapag namatay siya bago iyon, mahihirapan tayong kontrole ng board. Nanginig ang buong pagkatao ni Teodora. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng recorder, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato. Ang bawat patak ng luha ay tila isang sumpa ng katarungan. Ang tahi na ginawa ko sa puso ni Lolo ay hindi ninyo mapuputol. Bulong ni Teodora sa dilim. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayo. Ang langit ay madilim, walang bituin. Tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ng kanyang paligid. Ngunit sa kanyang isipan, inihahanda na niya ang bawat hakbang para sa selebrasyon bukas. Ang 30th anniversary ng ospital at ang kaarawan ni Don Leonardo. Ito ang magiging gabing huhubad sa kanilang mga maskara. Biglang may kumatok ng mahina sa kanyang pinto. Ang tunog ay tila isang mahiyaing pag-asa sa gitna ng panganib. Nang buksan niya ito, nakatayo roon si Lenny, ang accountant, na may dalang isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Doktora, nakuha ko na ang huling ebidensya, bulong ni Lenny. Ang DNA result ni Marisol mula sa lab sa kabilang bayan. Positibo, doktora. Hindi siya kailanman magkakaanak. Hinawakan ni Teodora ang folder ng napakahigpit.
Tila ito na ang kanyang tanging sandata. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang lambat ay iniladlad na, at ang mga isda ay walang kamalay-malay na malapit na silang mahuli. "Handa na ang lahat, Lenny," sabi ni Teodora. Ang kanyang boses ay tila isang huling hatol. "Bukas, ipapakita natin sa kanila kung ano ang tunay na halaga ng bawat tahinang sugat na ginawa nila sa atin." Ngayong gabi, ang bawat gamit na inililigpit ko ay tila mga piraso ng aking pangarap na unti-unti kong binabawi mula sa bahay na ito. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na silid, tahimik na nag-eempake si Teodora. Ang bawat tupi ng kanyang puting gown, ang bawat aklat na may kinalaman sa medisina, ay inilalagay niya sa loob ng isang luma at kupas na maleta. Habang ginagawa niya ito, naririnig niya ang ingay sa ibaba. Ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos, ang tawanan ng mga trabahador na nag-aayos ng mga bulaklak, at ang boses ni Marisol na naguutos kung saan dapat ilagay ang malaking chandelier para sa selebrasyon bukas. Ang kaibahan ng katahimikan sa kanyang silid at ang ingay ng karanyaan sa ibaba ay tila isang malaking sugat na pilit binububuksan. Lumabas si Teodora sa pasilyo at naglakad patungo sa silid ni Don Leonardo. Gusto niyang makita ang matanda sa huling pagkakataon bago ang malaking bagyo bukas. Ngunit sa tapat ng pinto, nakita niya si Javier. Nakasandal ito sa pader, may hawak na baso ng alak, at mukhang malalim ang iniisip. Nang makita siya nito, tila sandaling nagbalik ang ningning sa mga mata ni Javier. Isang ningning na dati ay nagpapanghiti kay Teodora. Ngunit ngayon, ay nagpaparamdam lamang sa kanya ng matinding panlalamig. "Alis ka na ba talaga, Teodora?" tanong ni Javier. Ang boses ay paos at tila may halong panghihinayang. "Pwede naman nating ayusin ito. Pwede ka namang manatili dito bilang head doctor, bilang kaibigan." Tumingin si Teodora sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang malalim na balon na tuyo na. Ang pagkakaibigan ay nangangailangan ng tiwala, Javier. At ang tiwala, kapag natahi na ng mga kasinungalingan, kailanman ay hindi na magiging matibay. Nilagpasan niya si Javier at pumasok sa silid ni Lolo. Ang matanda ay gising, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Hinawakan ni Teodora ang kamay nito at naramdaman ang mahinang panginginig ng mga daliri ng Don. Alam ni Teodora na nararamdaman ng matanda ang lason sa paligid niya. Hindi lang ang lason sa kanyang gamot, kundi ang lason sa puso ng kanyang sariling pamilya. "Lo, maging matatag kayo," bulong ni Teodora. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin. "Bukas, matatapos na ang pagpapanggap nila. Bukas, ibabalik ko sa inyo ang inyong dangal." Sa gitna ng kanyang pagbulong, napansin niya ang isang itim na envelope sa ilalim ng unan ni Lolo. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Ito ay isang draft ng isang bagong testamento. Isang testamentong naglilipat ng lahat ng ari-arian ni Don Leonardo kay Marisol at Javier, na nakatagdang pirmahan bukas sa gitna ng programa. Naramdaman ni Teodora ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi lang pagnanakaw ang plano nila, balak nilang ubusin ang lahat bago pa man tuluyang makapagsalita ang matanda. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Imelda, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti na tila isang maskara ng kamatayan. "Ang aga mo namang magpaalam, Teodora," sabi ni Imelda. "Huwag kang mag-alala. Bukas sa party, bibigyan ka namin ng espesyal na pagkilala. Isang pagkilala sa lahat ng iyong sakripisyo." Ngumiti si Teodora, isang ngiting kasing talas ng scalpel. "Asahan niyo po, Tita Imelda. Magiging isang gabing hindi niya makakalimutan ng bukas. Sisiguraduhin kong bawat tahi ay malalagutan ng hibla." Pagbalik ni Teodora sa kanyang silid, kinuha niya ang folder mula kay Lenny. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon.
Kung mabibigo siya bukas, hindi lang ang kanyang lisensya ang mawawala, kundi maging ang buhay ni Don Leonardo. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, isang tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig mula sa kusina. Kasunod ang isang malakas na sigaw ni Marisol. "Javier! Ang dugo! Tulungan mo ako!" Mabilis na tumakbo si Teodora pababa. Nakita niya si Marisol na nakaupo sa sahig, may hawak na puting tela na basang-basa ng pula, habang si Javier ay tila mawawalan ng malay sa takot. Tumingin si Marisol kay Teodora. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya sa kabila ng kanyang pag-arte. "Doktora, tulungan mo ang baby ko. Mukhang mawawala siya." Hiyaw ni Marisol. Napatigil si Teodora. Alam niyang isang dula-dulaan lang ito para makuha ang pirma ni Lolo ng mas maaga ngayong gabi. Ang dugo sa tela? Naamoy ni Teodora ang pamilyar na amoy ng chemical na nakita niya noon sa kwarto. Tumingin si Teodora sa hagdan at nakita si Don Leonardo na pilit na tumatayo mula sa kanyang wheelchair sa itaas. Ang mukha ay puno ng matinding gulat at sakit sa puso habang nakatingin sa duguang si Marisol. Ang heart monitor na nakakabit sa kanya ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Ang bawat beep ay tila isang hudyat ng nalalapit na paghinto. Sasabihin ba ni Teodora ang totoo ngayon din para iligtas ang puso ni Lolo? O hahayaan niyang matuloy ang plano para sa mas malaking pasabog bukas? Ang bawat patak ng pulang, likidong ito ay hindi dugo ng isang naghihingalong sanggol, kundi ang mansa ng inyong nabubulok na kaluluwa. Nakatayo si Teodora sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang mansa sa puting tela na hawak ni Marisol. Ang amoy nito ay hindi malansa, hindi amoy ng bakal na katangian ng tunay na dugo. Ito ay may matamis at masangsang na amoy ng chemical, isang pekeng likidong ginagamit sa mga dula-dulaan. Ngunit sa itaas ng hagdan, si Don Leonardo ay hindi nakakakita ng pandaraya. Ang nakikita lamang niya ay ang posibleng pagkamatay ng kanyang magiging apo. Narinig ni Teodora ang mabilis at hindi regular na paghingal ni Lolo. Ang tunog ng kanyang paghihirap ay tila isang sirang instrumentong pilit humihingi ng hangin. Ang mukha ng matanda ay naging kulay abo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa railings ng hagdan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "Lolo!" sigaw ni Teodora. Hindi niya pinansin ang pag-arte ni Marisol sa sahig. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Nang marating niya ang matanda, saktong nawalan ito ng malay. Nasalo ni Teodora ang mabigat na katawan ni Don Leonardo bago pa man ito tuluyang bumagsak sa mga baetang. Naramdaman niya ang mahinang tibok ng puso nito. Mabilis, manipis, at tila anumang sandali ay mapuputol na. "Javier! Tawagin mo ang ambulansya na yun na!" Hiyaw ni Teodora. Ang kanyang boses ay puno ng atoridad na hindi matatawaran. Ngunit sa ibaba, tumayo si Marisol mula sa kanyang pagkakaupo nang walang anumang hirap. Inalis niya ang duguang tela at itinapon ito sa gilid na tila isang basahan. "Huwag kang mag-alala, Javier. Hindi na kailangan ng ambulansya. May sariling doktor naman tayo rito, hindi ba?" At tiyak na gagawin ni Teodora ang lahat para hindi mamatay ang kaisa-isang taong nagpoprotekta sa kanya. Malamig na sabi ni Marisol. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay walang bakas ng gulat. Dalhin niyo siya sa kanyang silid. "Fyodora, buhayin mo siya hanggang bukas. Kailangan niyang makaharap sa mga bisita. Kailangan niyang mapirmahan ang mga dokumento bago siya tuluyang magpahinga." Naramdaman ni Teodora ang isang matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Ang mga taong ito ay hindi lamang mga mandaraya. Sila ay mga halimaw na walang pakiramdam. Ginamit nila ang buhay ni Lolo para sa kanilang sarswela, at ngayon ay ginagawa siyang bihag para panatilihing buhay ang kanilang biktima
hanggang sa makuha nila ang lahat ng yaman nito. Sa loob ng silid ni Don Leonardo, magdamag na hindi natulog si Teodora. Ginamit niya ang bawat kaalamang medical niya upang patatagin ang kondisyon ng matanda. Nilinis niya ang swero, binantayan ang bawat pagtaas at pagbaba ng oxygen level, at dahan-dahang ibinubulong sa tenga ni Lolo ang mga salitang magbibigay dito ng lakas. Lolo, huwag kayong susuko. Kailangan ninyong makita ang katotohanan bukas. Para sa dangal ninyo, para sa ospital, lumaban kayo. Bulong ni Teodora habang hinihimas ang tuyong kamay ng matanda. Sumapit ang umaga ng selebrasyon. Ang mansyon ay napuno ng mga bulaklak, mamahaling alak, at ang tunog ng mga violin na tila nanunuya sa katahimikan ng silid ni Lolo. Ang mga bisita, mga politiko, negosyante, at mga matataas na opisyal ng ospital ay nagsimulang dumating, suot ang kanilang mga maranyang maskara ng pakikipagkapwa-tao. Pumasok si Doña Imelda sa silid, suot ang isang itim at gintong gown. Tumingin siya kay Teodora na tila isa itong katulong. Mag-ayos ka na, Teodora. Isuot mo ang pinakamaganda mong gown. Gusto kong makita ka ng lahat sa tabi ni Javier habang inanunsyo namin ang pagpasa ng kapangyarihan. Huwag mong kakalimutan ang ating kasunduan. Isang maling salita at mawawala ang lisensya mo kasabay ng huling hininga ni Leonardo. Tumayo si Teodora. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sugatang Teodora na umiyak sa record room. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang kasing talas ng bakal. Kinuha niya ang folder mula sa kanyang bag, ang ebidensya ng pagnanakaw, ang DNA result ni Marisol, at ang listahan ng mga pekeng gamot. Isinilit niya ito sa loob ng kanyang clutch bag. Opo, Tita Imelda. Magiging isang gabing hindi ninyo makakalimutan ang gabing ito, sagot ni Teodora. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hatol. Habang naglalakad siya pababa sa grand staircase, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya si Javier sa dulo ng hagdan, suot ang kanyang barong at may pekeng ngiti. Nakita niya si Marisol na may suot na tiara, tila isang reyna ng mga kasinungalingan. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat hakbang ni Teodora ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali ng kanilang kaharian. Sa gitna ng bulwagan, nakita ni Teodora ang projector screen na nakahanda para sa tribute kay Don Leonardo. Numiti siya ng bahagya. Ang tribute na makikita nila ay hindi ang inaasahan nila. Handa na ba ang mundo para sa pagpunit ng maskara ng mga Villarreal? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa gitna ng gulwagan ay tila mga matalas na mata na nagmamasid sa bawat galaw ni Teodora. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak ay humahalo sa kaba na tila isang malakas na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Suot ang kanyang simpleng asul na gown, tumayo siya sa isang madilim na sulok habang pinagmamasdan si Javier na umakyat sa entablado nang may mapagkunwaring ngiti sa kanyang mga labi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Javier ay umalingaw sa buong silid, puno ng kumpiyansa at pekeng pagpapakumbaba. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 30 taon ng ating ospital, kundi pati na rin ang muling pagbangon ng aking lolo, ang haligi ng pamilya Villarreal. At sa harap ninyong lahat, nais ko ring ipakilala ang babaeng magpapatuloy ng aming lahi, ang aking asawa, si Marisol. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Teodora si Doña Imelda na nakangiti ng malapad, tila isang reyna na nanalo sa isang madugong labanan. Lumapit si Marisol kay Javier. Ang kanyang tiara ay nagdiningning sa ilalim ng mga ilaw, tila isang koronang ninahaw mula sa katotohanan. Bago ang lahat, dagdag ni Javier, isang maikling video presentation para sa buhay at legasya ni Don Leonardo Villarreal. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa paligid. Ang malaking projector screen sa likod ni Javier ay nagsimulang magliwanag.
Inilabas ni Teodora ang kanyang maliit na remote mula sa kanyang clutch bag at pinindot ang isang pindutan ng walang nakakakita. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag. Ang bawat baliri ay tila isang sundalong handa sa huling pagsalakay. Sa halip na mga larawan ng kabataan ni Don Leonardo, ang unang lumabas sa screen ay ang malinaw na larawan ng kasal ni na Javier at Marisol sa huwes. Ang petsang nakatala ay ang mismong oras na nakikipaglaban si Teodora sa operating room. Ang mga bisita ay nagmura ng mahina. Ang tunog ng kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang saradong garapon. Ano ito? Bulyaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat habang sinusubukang patigilin ang mga tech personnel. Ngunit walang nakinig sa kanya. Kasunod nito, ang boses ni Marisol ay dumagundong sa mga speaker ng buong hall. Ito ang audio recording mula sa library. Hanggat naniniwala ang lahat na dala ko ang susunod na tagapagmana, walang sinuman ang makakapigil sa atin. Kailangang mapabilis ang pagkuha sa pirma ni Lolo para sa transfer of assets. Katahimikan. Isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang mga mukha ni na Javier at Marisol ay nawalan ng kulay, tila mga bangkay na biglang binilad sa araw. Ang susunod na lumitaw ay ang DNA result at ang medical na record ni Marisol. Ang katotohanan kailanman ay hindi siya magkakaanak. Tumayo si Teodora mula sa dilim at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang huling hatol. Kinuha niya ang microphone mula sa kamay ni Javier na tila bato sa paninigas. Ang legasya ng pamilya Villarreal ay hindi binuo sa pagnanakaw at kasinungalingan. Ang boses ni Teodora ay malinaw, walang panghinginig, at puno ng danggal. Lolo, ito ang katotohanang ibinayad ko para sa buhay ninyo. Lumingon ang lahat sa likuran ng bulwagan. Doon, dahan-dahang itinutulak ni Lenny ang wheelchair ni Don Leonardo. Ang matanda ay gising, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding galit habang nakatingin sa kanyang anak at apo. Ang paghinga ng matanda ay mabigat. Ang tunog ng bawat hininga niya ay tila isang paghatol sa mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Lumapit si Teodora kay Lolo at lumuhod sa harap nito. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng matanda. Sinuportahan niyo ako para maging doktor, para magligtas ng buhay. Ipinangako ko sa inyo na hinding-hindi ko hahayaan na ang puso ninyo ay muling masaktan ng mga taong ang tanging alam ay kumuha. Mga traidor! Ang boses ni Don Leonardo ay paos, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Ang kanyang kamay ay itinuro niya kay Javier at Imelda. Pulis! Tawagin ang mga pulis! Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumubulag sa mga kontrabida. Sinubukan ni Marisol na tumakas, ngunit ang mga security guard ng ospital na tapat kay Lolo ay mabilis na humarang sa lahat ng labasan. Nakita ni Teodora ang pagbagsak ng korona ni Marisol sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mga bato nito ay tila musika sa kanyang pandinig. Humarap si Teodora kay Javier na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan, umiiyak at nagmamakaawa. Tiningnan niya ito ng may matinding habag. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil naaawa siya sa isang lalaking ipinagpalit ang lahat para sa wala. Tapos na ang tahe, Javier, bulong ni Teodora. At sa pagkakataong ito, walang peklat na magpapaalala sa akin ng sakit na ibinigay mo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Doña Imelda at sumigaw ng napakalakas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Teodora. Mabilis siyang bumunot ng isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa, ang lason na ginagamit nila kay Lolo, at akmang itatapon ito sa muka ni Teodora. Ang lason na inilaan ninyo para sa puso ni Lolo ay sa sarili ninyong dangal din tatapos, Tita Imelda. Hindi natuloy ni Doña Imelda ang kanyang balak.
Bago pa man maibato ng matanda ang maliit na bote ng lason sa mukha ni Teodora, mabilis na nahawakan ng isang opisyal ng pulisya ang kanyang braso. Ang bote ay bumagsak sa makintab na sahig ng bulwagan, nagkapira-piraso ang mga bubog nito at kumalat ang isang masangsang na amoy ng kemikal. Ang amoy ng kamatayan na pilit nilang ikinukubli sa likod ng mga mamahaling pabango. Nabalot ng matinding pagkapahiya ang mukha ni Imelda. Ang kanyang ginto at itim na gown ay tila naging isang madilim na anino ng kanyang pagkatalo. Sa bawat kislap ng mga kamera mula sa mga mamamahayag, ang bawat kasalanan niya ay tila tinitistis sa harap ng publiko. Ang tunog ng mga metal na posas na dahan-dahang isinara sa kanyang mga pulso ay naglabas ng isang malamig na tunog na tila huling hatol ng hustisya. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo," hiyaw ni Imelda. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw na lamang sa gitna ng malawak na silid. Sa kabilang dulo ng entablado, pilit na nagtatago si Marisol sa likod ng mga kortina, ngunit wala siyang takas. 2 babaeng pulis ang humawak sa kanyang mga braso. Ang tiyara na suot niya ay tuluyan ng nalaglag at nayapakan ng mga taong nagkakagulo, tila isang basurang wala ng halaga. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay basang-basa ng luha ng takot at galit. Lumapit si Javier kay Teodora. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Bigla siyang lumuhod sa harap ng dalaga, pilit na inaabot ang laylayan ng gown nito habang humihikbi. "Teodora, please. Love, patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Si Mama ang nag-utos ng lahat. Iligtas mo ako. Alam kong mahal mo pa ako, hindi ba?" Ang pagmamakaawa ni Javier ay tila isang nakakasuyang tunog sa pandinig ni Teodora. Tumingin si Teodora sa lalaking minahal niya ng 12 taon. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim at malamig na awa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang engagement ring mula sa loob ng kanyang clutch bag. Hindi nga ito itinapon. Inilagay niya ito sa palad ni Javier at dahan-dahang isinara ang mga daliri ng lalaki rito. "Ang singsing na ito ay simbolo ng pangako, Javier. Ngunit ang pangako mo ay tila isang tahi na sadyang ginawa para lamang maputol." Mahinahong sabi ni Teodora, ang boses ay puno ng pinalidad. "Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa matandang muntik ninyong patayin para sa pera." Lumapit si Don Leonardo sa gitna ng entablado gamit ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng pighati, ay nadniningning sa determinasyon. Tiningnan niya si Javier na tila isang estranggero. "Mula sa gabing ito, wala ka ng pangalang Villarreal na dala, Javier." Ang boses ng matanda ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa lahat. "Lahat ng yaman, lahat ng karanyaan ay binabawi ko na. Magsisimula ka sa wala. Kung paano nagsimula ang pamilyang ito bago ninyo nilapastangan ang aming pangalan." Inakay ng mga pulis ang mag-ina at si Marisol palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng mga bulungan ng pagkasuklam mula sa mga bisita. Naiwan si Teodora at Don Leonardo sa gitna ng entablado, sa ilalim ng mga ilaw na tila nagbibigay ng bagong liwanag sa kanilang mga mukha. Naramdaman ni Teodora ang biglang pagbitaw ng lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat tahi ng sugat na tiniis niya sa loob ng maraming linggo ay tila naghilom na sa isang iglap ng katotohanan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga pulis na papaalis, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa may pintuan. Ang lalaking tumawag sa kanya noon. Nakasuot ito ng simpleng barong, tumango sa kanya ng bahagya, at dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Sino ang estrangerong tumulong sa kanya? At ano ang kapalit ng katotohanang ito sa buhay na tinalikuran na ni Teodora? Hinawakan ni Don Leonardo ang kamay ni Teodora at bahagyang pinisil ito. "Hija, tapos na ang uno sa bahay na ito. Pero para sa iyo, ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Handa ka na bang iwan ang lahat ng ito?" Tumingin si Teodora sa malayo,
sa bintana kung saan tanaw ang liwanag ng buwan sa gitna ng madilim na langit. Ang pinakamahirap na tahi sa isang sugat ay hindi ang unang tusok ng karayom, kundi ang huling paghatak sa sinulid upang tuluyan ng sumara ang biyak sa balat. Para kay Teodora, ang umagang ito ang huling paghatak na iyon. Ang mansyon ng mga Villarreal ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mga pader mismo ay nahihiyang magsalita pagkatapos ng iskandalong naganap. Wala na ang mga bulaklak, wala na ang amoy ng mamahaling alak, at lalong wala na ang mapagkunwaring tawanan ni na Imelda at Marisol. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ritmo ng pagwawalis ng mga kasambahay sa labas. Tila pilit nilang binubura ang bakas ng isang gabing puno ng kahihiyan. Nakatayo si Teodora sa gitna ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang maleta ay nakasara na sa ibabaw ng kama. Isinuot niya ang kanyang puting coat, ang unipormeng naging saksi sa kanyang pantitiis. Hinaplos niya ang tela nito, at sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng obligasyon. Nararamdaman niya ang kalinisan ng kanyang konsensya. Bumaba siya patungo sa silid ni Don Leonardo. Nadatnan niya ang matanda na nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Nang makita siya nito, isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Don. Isang ngiting puno ng pagkilala at tunay na pagmamahal. Iha, handa ka na ba talaga? Tanong ni Don Leonardo. Ang boses ay mahina ngunit may tatag. Inihanda ko na ang mga papeles. Ang posisyon bilang Chief Executive Officer ng ospital ay sayo, Teodora. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang ito at ikaw ang karapat-dapat na magpatuloy ng aking sinimulan. Lumapit si Teodora at lumuhod sa tabi ng wheelchair ng matanda. Hinawakan niya ang mga kamay nito, ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng pagkakataon noong wala siyang anuman. Lo, habang buhay po akong magpapasalamat sa inyo, pero ang puso po ng isang doktor ay hindi matatagpuan sa loob ng isang boardroom o sa mga dokumento ng pag-aari. Ang puso ko po ay nasa mga pasyenteng walang boses, sa mga taong kailangang gamutin hindi lang ang katawan, kundi pati ang kanilang pag-asa. Naintindihan ng matanda. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mga mata ni Don Leonardo. Gusto mong lumayo, hindi ba? Gusto mong magsimula sa lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo bilang ang babaeng tinalikuran ng mga Villarreal? Gusto ko pong magsimula sa lugar kung saan ako ay si Teodora lamang, ang doktora na ang tanging dala ay ang kanyang stetoskopyo at ang kanyang dangal. Sagot ni Teodora. May ngiti sa kanyang mga labi na kasing liwanag ng bukang liwayway. Bago siya tuluyang umalis, iniabot ni Teodora ang isang maliit na susi kay Don Leonardo. Ang susi po ng cabinet sa record room. Nandun po ang lahat ng ebidensya para sa kaso ni na Javier at Tita Imelda. Ayaw ko na pong maging bahagi ng kanilang pagbagsak. Sapat na po sa akin na alam kong ligtas na kayo. Naglakad si Teodora palabas ng mansyon. Sa tapat ng malaking gate, nakita niya ang isang itim na sasakyan. Nakasandal doon ang lalaking tumulong sa kanya, ang estrangerong si Dante. Ngayon lamang niya ito napagmasdan ng malapitan. May mga mata itong puno ng misteryo, ngunit may bakas ng kabutihan. Saan ang punta natin, doktora? Tanong ni Dante. Ang boses ay malalim at may halong paggalang. Sa malayo, Dante. Sa lugar kung saan ang hangin ay amoy dagat at ang mga sugat ay hinahayaang maghilom ng kusa. Sagot ni Teodora habang sumasakay sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tiningnan ni Teodora ang kanyang refleksyon sa side mirror. Nakita niya ang bawat linya sa kanyang muka, ang bawat bakas ng puyat at iyak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang babaeng malaya. Ang huling tahi ay tapos na. Ang sugat ay sarado na. At sa bawat kilometrong inilalayo niya sa kanyang nakaraan, nararamdaman niya ang unti-unting pagtibok ng kanyang puso para sa kanyang sarili naman. Hindi niya kailangan ng yaman ng mga Villarreal. Hindi niya kailangan ng pag-ibig na kailangang limusan.
Ang tanging kailangan niya ay ang kapayapaang ngayon lamang niya tunay na naramdaman. 1 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Teodora ang ingay ng lungsod at ang nakalulunod na gulo ng pamilya Villarreal. Dito, sa maliit na baybayin ng isang malayang bayan, ang tanging musikang gumigising sa kanya tuwing umaga ay ang mahinang hampas ng mga alon sa pampang at ang masiglang batiyan ng mga mangingisdang naglalayag. Nakatayo si Teodora sa harap ng kanyang maliit na klinika na gawa sa matibay na kahoy at semento. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa alat ng dagat, isang kombinasyon na nagbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. Wala na ang kanyang mamahaling asul na gown. Pinalitan ito ng isang simpleng blusa at ang kanyang puting coat na ngayon ay tila mas lalong nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Pumasok siya sa loob at nadatnan ang isang batang pasyente na matiyagang naghihintay. Habang inilalapat ni Theodora ang kanyang stethoscope sa dibdib ng bata, naramdaman niya ang isang pamilyar na tibok, isang malinis, malakas, at masayang ritmo ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit siya naging doktor, hindi para sa karangalan ng isang pamilya, kundi para sa kaligtasan ng isang kaluluwa. Doktora, may naghahanap po sa inyo sa labas. Wika ng kanyang assistant na si Lenny, na sumama sa kanya mula sa Maynila upang magsimula ng bagong buhay. Lumabas si Teodora at nakita si Dante na may hawak na 2 tasa ng kape. Ang lalaking ito, na dati ay isang estrangero, ay naging kaisa-isa niyang sandigan sa nakalipas na mga buwan. Walang madudulang pangako, walang mabulaklak na salita, kundi isang tahimik na presensya na nagtuturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat nakakasakal. Ang balita mula sa Maynala, panimula ni Dante habang iniaabot ang kape. Tuluyan na pong naisara ang kaso laban kay Doña Imelda at Marisol. Si Javier naman, ayon sa mga balita, ay pilit na naghahanap ng trabaho, ngunit walang tumatanggap dahil sa mansa ng kanyang pangalan. Ang ospital ay muling bumabangon sa ilalim ng pamumuno ng isang board na itinalaga ni Don Leonardo bago siya tuluyang magretiro sa ibang bansa. Tumango si Teodora. Ang kanyang mga mata ay nananatiling payapa. Ang balitang iyon ay tila isang dumaang hangin lamang na hindi na kayang gambalain ang kanyang kalooban. Ang galit na dati ay sumusuntok sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Napagtanto ni Teodora na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugog ang pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang pagpili na putulin ang huling hibla ng galit upang ang sarili naman ang makahinga. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinatawad na niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng sugat na naging guro niya sa buhay. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw na nagpapakulay ng ginto at lila sa kalawakan, naramdaman ni Teodora ang isang kakaibang gaan sa kanyang balikat. Ang bawat tahi ng kanyang nakaraan, mula sa sakit ng pagtataksil hanggang sa tamis ng tagumpay, ay ganap na ring naghilom. Wala siyang dalang ginto, wala siyang dalang marangyang pangalan, ngunit hawak niya ang pinakamahalagang yaman na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Ang kanyang dangal, ang kanyang kalayaan, at ang isang pusong muling tumitibok para sa sarili niyang pangarap. Dito sa dalampasigan, ang kwento ng Ang Huling Tahi ng Sugat ay nagtatapos. Hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang tahimik na panimula ng isang buhay na tunay na kanya. Ang bawat hila ng alon sa pampang ay tila isang malalim na buntong hininga ng kalayaan, isang paalala na sa kabila ng malalakas na unos, laging may dalampasigang naghihintay para sa atin. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Teodora, hindi sa ingay ng paghihigante, kundi sa katahimikan ng isang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling hantungan ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng ating nobela, hindi ko mapigilang mapatigil at mapaluha, lalo na sa eksenang dugo ang lumabas si Theodora mula sa operating room. Ang kanyang puso ay puno ng tagumpay
dahil nagligtas siya ng buhay. Ngunit sa isang iglap ay sinalubong siya ng katotohanang ang sarili niyang buhay ay pinagtaksila na ng mga taong itinuring niyang pamilya. Alam kong marami sa atin ang nakaramdam ng kurot sa puso sa bahaging yon. Dahil sino ba naman ang hindi natatakot na ang sarili nating kabutihan ay gamitin laban sa atin? Ang bawat tahi sa sugat ni Theodora ay sumisimbolo sa ating sariling mga peklat. Itinuturo ng kwentong ito na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng ospital o sa ilalim ng mga gamot, kundi sa matapang na pagputol sa mga lason na nagpapabagal sa ating paghinga, maging ito man ay maling relasyon o ang tanikala ng utang na loob. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng tunay na buhay mula sa mga babaeng tulad ninyo na patuloy na lumalaban ng may dangal sa kabila ng mga lihim na pait. Kayo ba mga kapatid? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Theodora, sapat na ba sa inyo ang makitang nakakulong sina Javier at Imelda? O mas hihilingin niyo rin ang mapayapang buhay sa dalampasigan gaya ng ginawa niya? Saan niyo ba pinapakinggan ang ating audio story ngayon? Siguro ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mahiya na mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling kwento. Dahil sa espasyong ito, ang bawat boses ay mahalaga at laging may handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Nawa ibaunin ninyo ang katapangan ni Theodora sa inyong pagtulog at paggising. Tandaan ninyo, hindi kailanman huli ang lahat para piliin ang sariling kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pagpalain kayong lahat. Pamagat ng kwento, ang huling tahi ng sugat. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.